Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumagalaw ang market. Paano nga ba tinitignan o binabasa ang mga indicators na ito. Ayan, so marami pong mga organisasyon, marami pong mga online courses ang nagtuturo kung paano nga ba mag-trade. And this require a lot of time kasi iintindihin po ninyo yung mga lesson na ituturo sa inyo. May tuition fee po yan. Ayan. So, para dun sa mga gusto pong mag-aral, mag-enroll lamang po kayo sa Udemy. Ayan. So, yan po yung pinakang murang online courses. No? I-enter nyo lamang po Forex Trading. At makakakita na po kayo dyan ng mga courses. Piliin nyo yung maraming mga estudyante na nag-e-enroll. Ayan, para ibig sabihin po nun, maganda yung lesson na itinuturo. Okay, so ang forex trading mga kaibigan, hindi lamang po mga individual, no? Ang pumapasok dito. Lalong-lalo na nga po dito yung mga bangko, yung mga financial institution ay nai-involve po sila dito. Kaya naman, meron po silang kakayahang magbayad ng mga tao, kaya meron silang tinatawag na broker expert o trader expert, ganyan. Mga ganyan po, no? May mga ganyan pong posisyon ang mga bangko. Kaya pansinin po ninyo, kapag doon sa call financial pa lamang, 'di ba? Sino yung mga kalaban natin doon sa stocks kapag nag-i-invest into stock market, 'di ba? Mga bangko. Oh, 'di ba? Sila rin po. Okay? So dito in this video, ituturo ko sa inyo yung manual trading, okay? So siyempre kapag manual trading, ito po ay resulta ng isang pag-aaral, ng isang kaalaman. Okay? So hindi po tayo nag-aral, pero kumbaga ito po ay base sa ating pinag-aralan. Okay? Paano 'yon? Hindi tayo nag-aral in a formal trading courses. Pero nag-aral po tayo personally, pinag-aralan natin isa-isa yung mga indicator. Paano gumagalaw ang market? Ayan. Ano-ano nga ba ang mga indicators na pwede nating gamitin? Ano-ano ang ginagawa ng mga indicators na ito? So, self-learn po yung ating experience. Okay? Bilang isang statistician, bilang isang analyst, masasabi ko na itong mga indicators na ito ay hindi po lamang basta-basta nagbibigay sa atin ng hudyat kung kailan ba tayo magbabay o kailan ba tayo magsesell. Ito po ay resulta ng mahabang dami ng bilang o trading. Okay? This is a historical trend of market. Okay? Historic po yung data dito. Okay? Napakaganda po nitong mga indicators na ito. Malaking tulong. Okay? So, ang gagamitin natin sa pag-demo ng account ay ang expert option. Okay? And as you can see, ang ibinibigay na demo amount ay 10,000 US dollar. Currently, meron po tayong 176,570 US dollar. Okay. So, ang unang indicator na ating ituturo ay ang nasa ibaba. Meron po diyang upper limit. Okay, yung pong red line na merong 70% upper limit. And then yung green line, no, na mayroong 30% limit, na lower limit po ang tawag diyan. Yung violet na nakikita po ninyo sa gitna ng red and the green line, ito po yung market. Okay? Ito po yung galaw ng market. And ito po ay katumbas ng nakikita po ninyong linya dyan sa gitna, yung kulay blue na mayroong puting tuldok. Ayan, sa dulo. Yan po yung market. Pareho po yan nung sa violet. Okay? So, yan po yung pinipredict. Yan po yung pinoforecast ng RSI indicator. Okay?
So, kapag yung violet ay nakikita nating paakyat, no? Mula doon sa green line at nakikita natin na yung direction po ay paakyat, yan po yung time, yan po yung oras na dapat tayong bumili o buy yung pipindutin natin. But the moment na yung violet ay biglang bumaba, dapat mabilis din po tayo sa pagpindot ng sell. Kasi bigla po siyang bababa. Okay? Again, ulitin ko po. Kapag yung violet ay nakita nating papalayo doon sa green at lumalapit po siya doon sa red, yan po yung time para pindutin natin ang buy. Kasi paakyat po. Okay? Paakyat siya doon sa red. Kapag yung violet line na yan ay nakikita nating lumalayo doon sa red at pumupunta po doon sa green, no? Ibig sabihin, bumababa po siya. Yan naman po yung time na dapat tayong mag-sell. Okay? So, tignan po natin. So, since medyo straight line siya, ng medyo mahaba-haba, medyo nakakatakot, no? Na magpindot-pindot yan ng buy and sell. So, titignan natin. So, nakikita natin direction pababa. So, mahirap pong pumindot kaagad ng sell, pero dapat sell yung pipindutin natin dyan. Kaso, as you can see, nakikita ninyo bigla siyang tumataas. So, nakakatakot yan. No? Nakakatakot yan kasi bigla yan babagsak. At baka yan pa yung ikalugi po ng ating pera o ikawala, no, ng ating pera. So, tingnan natin. So, sa tingin po ninyo, bababa pa ba yan? Okay. So, medyo bigla po kasi siyang tumataas eh. Okay, so pipindutin natin ang sell. Pag tumaas po siya ng konti, titignan natin. Medyo maano siya, medyo papataas. Okay, pindutin natin ang sell. Pindutin natin ang sell. Sana bumaba siya. Okay, panalo po tayo. Okay? So, tignan pa po natin kung pababa pa po yung line. Medyo tumataas pa po siya. Medyo nakakatakot pa. Okay, so pindutin nga natin uli ang sell. Tignan natin kung bababa pa siya. Sige pa. Iyon. Bumaba po siya. So, panalo na naman po tayo. Pero muntikan na tayong matalo. Bakit? Nandun na sa borderline. Okay? So, isa pa. Sa tingin po ba ninyo, bababa pa yung kulay violet na yan? Lalampasan pa po niya yung 30 na green? Kapag yung ayan, magbabay po tayo dito kasi paakyat yung direction. Tignan natin. Ay, nako, hindi. Medyo siya. Hintayin muna natin. Okay, babay tayo. Tignan natin, babagsak siya talo tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na mabilis yung lagapak ng market, no? So, akala natin pataas siya pero bigla siyang bumulusok pababa. Okay, pero okay lang yan. So, at least nakita ninyo yung, kumbaga, scenario sa manual trading, no? Manual trading po yung tinuturo natin. So, ngayon titignan pa natin isa pang example. So, sa tingin po ba ninyo papaakyat pa yung violet? Medyo mahirap po yan kasi nasa gitna yung linya. Oo, nasa gitna yung linya kaya magse-sell tayo. Tingnan natin kung bababa siya. Okay? Tingnan natin kung bubulusok siya pababa pero bigla siyang umakyat. So, talo na naman po tayo diyan sa part na yan. So, tandaan ninyo guys, sa manual trading, yung akala natin papataas, biglang bababa. Yung akala natin na biglang bababa ay biglang tataas. Tingnan niyo yung nasa actual na blue trend, biglaan po yung kanyang pagtaas. Yung violet medyo mababa pa nga po yung kanyang yung kanyang paggalaw kasi dito po sa RSI indicator, yung violet na yan, tinanggal na po dyan yung mga factors that influence the trend. Kumbaga na smoothen na po siya na. So tingnan natin kung bababa pa yan. Magse-sell po tayo. Okay? So, tingin natin, bababa po siya because pababa nga po siya. So, panalo na naman po tayo. So, sa tingin natin, bababa pa yan. So, itry natin.
So, ang estimate ko po, bababa pa siya. Okay, so panalo na naman po tayo. And, ayan po, nakita natin. So, i-message nyo lang po ako kung isa pa example. O, sige pa. Okay, last one. So, tingnan natin, bababa pa kaya yan. Okay. Titignan natin, umaakyat naman na siya, guys. Yan, tingnan natin, mag-sell pa tayo ng isa. Sa tingin ko, bababa pa siya. And panalo na naman po tayo. Okay. So, yan po yung RSI indicator. Okay. So, ang susunod na ipaliliwanag ko sa inyo ay ang moving average indicator. Yung moving average indicator, yan po yung nakikita ninyong dalawang linya din po sa gitna. Yung green and yung yellow line. Okay? Yung green line, ito po yung short-term trend. Yung yellow, ito naman po yung tinatawag nating long-term trend. Ibig sabihin, ito ay base sa napakahabang historical data. Samantalang yung green, ito po yung maikli lamang po yung data niya, yung historical data niya, maikli lang. Okay, ito po ang gamit ng moving average indicator. Okay, titignan natin kung yung dalawang linya ay nagko-cross sa isa't isa, o ibig sabihin nagpapang-abot ba itong dalawang linyang ito. After po nilang magpang-abot, gaya nga po ng nakikita ninyo, tignan ninyo yung direksyon nila kung pareho ba silang pababa. Kapag yung direksyon po nila, after po nilang magpang-abot, ay pareho pong pababa, that's the time na pwede tayong mag-sell. Ngunit, kapag yung dalawang linya na yan ay nagpang-abot, after po nilang magpang-abot, yung direksyon po ay pataas. Diyan po tayo magbabay. Okay, so tignan natin. Pababa po siya. Ibig sabihin, magsasell po tayo. Tignan natin kung tama po yung ating forecast, no? Yung ating basa sa moving average. At tumama na naman po tayo. Okay? So, ganyan po ang moving average. Ngayon po, based on my experience, mahirap pong basahin ang moving average. Nakakalito po siyang basahin. Kasi ito po yung, kumbaga sa moving average, tinanggal po yung mga noises. Tinanggal po yung mga outliers. And then, dahil tinanggal po yung mga outliers, yung seasonal factor, medyo hindi po niya nakikita. Para sa akin hindi po niya nakikita yung talagang galaw ng market. And then as you can see, nasa gitna yung dalawang linya. And opposite po yung kanilang direksyon. So, paano mo malalaman yan kung babay ka ba o magsasell? So, since pababa uli siya, malaki po yung probability na pwede tayong magpindot ng sell. Okay, so tignan natin yung market pag nagsalubong po siya. Okay, wait lang. Okay, so titingnan pa po natin, no. As you can see now, no, medyo magkasalungat po, no, medyo malayo po sa isa't isa yung dalawang linya. At dahil po malayo sila sa isa't isa, medyo nakakatakot po 'yan na i-predict. Nasa gitna po kasi ibig sabihin halos. Pero yung direksyon niya ay pababa. So pwede rin po tayo ditong pumindot ng sell. So i-try po natin kung magsa-sell tayo. Sa tingin ko naman bumababa yung dalawang linya. Pero tingnan natin kasi panalo na naman po tayo. So ayan po. Nakita naman po natin yung dalawang linya, no, yung green at yung yellow ay pabalusok. No, pabulusok po siya pababa. So malaki po talaga yung tsansa na bababa po talaga. So pag bumaba po yung dalawang linya na yan, that's the time na pwede po tayong mag-sell. Pero kapag yung dalawang linya na yan ay nakita natin na papataas, ayan, gaya po nun, tingnan ninyo, ngayon pa lang siya tumataas, ayan, ayun, tapos bigla siyang bubulusok. Pansinin ninyo, akala natin papataas, pero biglang bumulusok. At dahil biglang bumulusok, kung tumaya tayo kanina, baka natalo yung ating pera. Okay? So, yan po yung
tinatawag nating manual trading. Okay, so ngayon po ay dadako tayo doon sa talagang forex trading po natin, na kung saan ay gumagamit tayo ng artificial intelligence algorithm. Okay? Alright, so ito po yung ating actual na trading platform. Ito po ay artificial intelligence powered forex trading. Ibig sabihin mga kaibigan, tayo po ay gumawa lamang ng account sa VT Markets. Yun po yung ating broker, VT Markets. Okay? So, nung makagawa na po tayo ng account sa VT Markets, ay hindi na po natin, kumbaga wala na po tayong ibang pinipindot-pindot pa. Hindi na po natin kinakailangan pang magbasa ng market. Hindi na po natin kinakailangan pang intindihin ang galaw na ibinibigay o idinidikta ng mga indicators gaya po ng moving average indicators o kaya ng tinatawag nating RSI indicators. By the way guys, marami pong indicators pagdating sa trading. Kaya lang, ang pinakang mabilis intindihin ay ang RSI at ang moving average indicator. So, dito rin po sa automatic, dito po sa automated trading, may mga indicators po ito. Okay, may mga indicators po ito. Gaya nga po ng RSI, moving average, at iba pa. Okay? So, ang kinagandahan lamang po ng AI is yung algorithm na mismo ang bahalang umintindi doon sa mga indicators na yan. Kapag nakita po ng AI, ayan, so kapag nakita po ng AI yung opportunity, na sa tingin po niya ay tama yung kanyang forecast, tama yung kanyang prediction, mag-auto trade po yun. Okay? Yun po yung ginagawa ng AI. So, kapag nakita naman po niya na medyo mataas yung probability na hindi po tutugma at hindi po maaayon doon sa kanyang prediction, yung galaw ng market, malaki po yung probability na matalo. Okay? Ang gagawin po niya ay hindi na po, kumbaga, magte-trade. Okay? Hihintayin po muna niya yung opportunity na kung saan ay malaki po yung tsansa na manalo. Okay? So, ang tanong po sa atin, Sir, paano po ba yung AI na yan? Wala po tayong gagawin. Gagawa lamang po tayo ng ating account sa VT Markets. Okay? At isi-set up lamang po yung AI algorithm na sinasabi ko sa inyo. Isi-set up lamang yung AI algorithm at yun na po ang bahalang mag-trade. Okay? For us. Ang lagi ko pong ipinapayo doon sa mga kasamahan po natin na pinasok po itong AI trading na ito ay long term po dapat. Long term po dapat. Ibig sabihin, ito po yung investment na kung saan ay hindi po dapat wini-withdraw kaagad yung ating pera. Kasi kapag wini-withdraw po natin, halimbawa, ngayon po nagpasok tayo ng $500 for example, and kanina, natalo tayo for example ng 10, edi 490 na lang yung ating 500. Dahil sa takot natin na maubos yung pera natin, i-withdraw na kaagad natin yung pera natin. Hindi po ganoon ang forex and other investment na kagaya po nito. Stock market, ganun din po. Hindi po pwede na basta-basta na lamang nating i-withdraw. Okay, kasi hindi natin mararamdaman yung winning rate natin. Okay, kagaya ko nga po. And kung nakasubaybay po kayo sa aking mga post patungkol po sa forex trading, nag-umpisa po tayo sa capital na $200. And nung December po 2025 ay nakapag-withdraw na po tayo bago po magpasko. Nakapag-withdraw po tayo ng $150.
And dahil nakapag-withdraw po tayo ng December, syempre nabawasan yung ating profit, yung ating pera. Ngayon po ay anong petsa na? Yung 200 ko, kumita, tas binawasan ng 150, ngayon ay nasa 899 na naman. And kagabi, Lunes, February 23, ayan, nanalo tayo ng 40. Diba? Nanalo tayo ng kaya, naging 899.19. So, malaki po yung 40 na yun, ha? So, may mga talo din po ito. Ayan. So, may mga talo din po ito, mga kaibigan. As you can see, negative 45, natalo tayo ng negative 45. Natalo tayo ng negative 22. Natalo tayo ng 13. Pero nanalo tayo ng 2, 6, 9, 10, 15, 20, 27, 31, 40, 94. Yan po yung mga panalo natin. 94. Last week po ito, ha. Nanalo tayo ng 94, 40, 31, 27, 20, 15, 10, 9, 6, 2. So dahil dyan, natalo naman po tayo ng 13, 22, 45. Kaya at the end of last week, nanalo pa rin po tayo. Kaya po yung profit natin last week, 175. Ang laki nung napanalunan natin na last week, 175 US dollar. So sa forex trading at dito po sa ating tawag dito platform na mayroong AI, based on my personal data, 93% po yung winning rate po natin. And there are only 7% loss rate. Okay? So kung nais po ninyong pasukin itong forex trading na ito, maganda siya guys, promise. Oo, maganda siya. So you can ask anybody na turuan kayo.